Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Hello, hello! Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are nanonood ngayon ng ating recorded video tungkol sa isang mainit na topic mga kababayan ngayong mga panahon na to. Oo, sobra. Excuse me, sobrang init ho nitong topic na to mga kababayan kasi nagsalita kasi si Ping Lacson. Nagsalita si Ping Lacson mga kababayan, si Senator-elect Ping Lacson tungkol sa impeachment trial. Ito ay related sa sinabi ni Senator Joel Villanueva. Oo. Pero mga kababayan, bago natin pag-usapan yan, maghihilingin ko lang po muna sa inyo na paki-like ito pong ating video na ito para para malaman nun ni YouTube na gusto niyo po yung ating content at paki-share na rin po ito sa inyo po mga kaibigan. At paki-subscribe na rin po ito ang ating channel, Coach Jared Live. And also our second channel, ang Coach Jared Highlights. Ayan. So ito na nga mga kababayan, nagsalita ako kasi si Ping Lacson. Anong sinabi ni Ping? Nagkakagulo kasi sila mga kababayan. Nagkakagulo ho sila sa Senado ngayon. Dalawang grupo kasi ang nagbabardagulan sa loob ng Senado mga kababayan. Yung grupo ng mga Duterte, yung tawag nilang bansag nila sa sarili nila ay Duterte 7, yun ang bansag nila sa sarili nila. Duterte 7. So sino-sino ba yan? Siyempre tatlong ugok, si Bongo, si Bato de la Rosa at si Robin Padilla. Kasama si Amy Marcos. So, 4 na. Kasama si Villar, magkapatid na Villar. So, 6. Tsaka, sino yung pang-7? Si Alan Peter kaya Tano siguro. Ewan ko ba? Bahala na. Baka may nakakalimutan ako. Basta Duterte 7 sila. 7 silang lahat, mga babayan. At, nagkakagulo sila kasi syempre yung mga bagong halal at saka yung mga hindi naman sunod-sunuran kay Sara Duterte at sa mga Duterte medyo nagpo-pushback. Kasama ho dyan si Ping Lacson. Kasi syempre may mga kaalyado si Sara Duterte sa Senado. Alam naman nating lahat yan. Kung tutuusin mga babayan, kalahati ho ng Senado nakalinya kay Sara Duterte. At sana ba yung ano ko niya? Meron akong graph niyan eh. Hindi pala graph. Meron akong picture niyan. Sana yun. Kunin ko lang sandali. Para napipicture natin kung sino-sino sila. Okay. Ito. Papakita ko sa inyo. Okay. Uy, hindi yan. Wrong picture. Ito. This one. Ayan. Okay. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Para magkalinawan. Ito kasi yon guys. Ayan. So, ito mga kababayan, yung mga senator judges sa impeachment trial. Ngayon, mga kababayan, itong mga naka-green, may green na square, yan ho mga kababayan, yung mga Duterte sympathizers or Duterte aligned. Or endorsed by INC. Okay. So, mga kababayan, eto, puntahan natin ngayon yan. So, sino ngayon dito ang Duterte 7? Ang Duterte 7, for sure, ay si Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Ito yung nakalimutan ko, si Rodante Marcoleta. Napaka-forgettable kasi nito eh. Si Rodante Marcoleta, yan, Duterte 7 yan. 1, 2, 3, 4. Amy Marcos, 6. 5. Camille Villar at saka Mark Villar. Ayan, 7. Ayun, kompleto na. So, yan yung mga Duterte 7. So, Bongo, Padilla, De La Rosa, Marcoleta, Amy Lacson. Amy Lacson, Camille Villar, Mark Villar, at saka, ayun. So, yun yung ng Duterte 7. Ngayon, meron mga Duterte aligned. Duterte aligned, mga kababayan,
si Alan Peter Cayetano, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. Yun ang Duterte aligned. Pia Cayetano, Duterte aligned yan. Bakit merong square si Bam Aquino? Si Bam Aquino po kasi, mga kababayan, inendorso po yan ng INC. At alam naman po natin, mga kababayan, yung INC, anti-impeachment yan. So, isasama natin siya doon sa Duterte aligned. Okay. So, in total, meron silang 12. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Tama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, may 12 sila. Kalahati po ng Senado ay Duterte aligned, endorsed by INC, or Duterte 7. Kalahati. Yung natitira, mga kababayan, either independent or neutral or opposed kay Duterte. Oo. So, let's put it this way. Si JV Ejercito, si Loren Legarda, Raffy Tulfo, Win Gatchalian, Mig Subiri, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Lito Lapid, Tito Soto, Ping Lacson. Yan yung mga either independent or chameleon, karma chameleon. karma chameleon. Or opposed kay Rodrigo Duterte. So 12 rin yan, mga kababayan. 12 rin yan. And ang problema ngayon, mga kababayan, nagkakagulo sila. Bakit sila nagkakagulo? Kasi may mga senador na gusto pang i-delay yung impeachment trial. May mga senador na gusto pa i-delay yung impeachment trial. At may mga senador naman na gusto nang itulak ang pag-uumpisa ng impeachment trial. So ngayon, nagkakagulo ngayon ng mga senador. Nakakapagtaka lang kasi bakit nila pinoprotektahan si Sara Duterte? Ano bang sikreto niya ang ayaw nilang mabunyag? Oo. Ano ba yung ipinakausap ng mga Duterte dito sa mga senador na to? Oo. Para sila ay manggulo ng ganyan. Ano kaya yung hawak ng mga Duterte sa mga senador na to? Para i-delay nila ng i-delay yung impeachment trial. And the most important question, mga kababayan, ano yung lihim na gusto nilang itago? Or ano yung lihim na ipinatatago sa kanila ni Sara Duterte? Oo. At ang mga Duterte in general. But let's try to guess kung ano yan dito ngayon sa video na ito. Kahapon si Ping Lacson ay nagsalita. Anong sabi ni Ping Lacson? Pagdebatihan na natin kung kailan tayo mag-uumpisa. Tagal. Bakit nagkomento ng ganyan si Ping Lacson? Kasi the other day, etong si Villanueva, ang sabi niya, sa August 4 na tayo mag-umpisa ng impeachment trial. Oo. Mga kababayan, this is 1 week delay doon sa naunang date. Kasi ang unang date, mga kababayan, is July 29. Oo. July 29 daw, magko-convene muli ang impeachment trial. Ang impeachment court. Ang problema, etong si Joel Villanueva, iba ang sinasabi. Ang sabi niya, August 4 na, August 4 yan. Oh. Gumanon. Di nagkagulo na naman ang mga senador. Nagsalita ngayon yung mga bagong halal tulad ni Ping Lacson, nagbabalik na senador. Sabi niya, magpagdebatihan natin yan. Kung i-delay o hindi. Pagdebatihan natin yan. Alam niyo, mga kababayan, may punto ho dito si Senator Ping Lacson. Kasi ang Senado is a collegial body. Collegial body, ibig sabihin, hindi iisang tao lamang ang nagdidesisyon kung ano ang gagawin ng Senado. Lahat sila 24. Lahat silang 24. Hindi mo pwede magdesisyon ng iisang tao lamang. Kahit Senate President pa siya. Hindi ho. Hindi ho pwede. Kailangan ho lahat sila. Lahat sila may say, lahat sila may boto because they are a collegial body.
And dito po mga kababayan, sa sinabi ni Joel Villanueva, mukhang hindi ho nagbotohan. Ayan. Eto ngayon papasok yung politika ni Quezon. Dito ngayon papasok yung politika ni Quezon. Kasi mga kababayan, dapat ho kasi, nagsabi muna si Quezon, pag umpisa ng ating session, pagdebatihan natin kung kailan tayo mag-uumpisa ng trial. Kasi yun ang sinasabi ng konstitusyon eh. Di ba? Presiding officer na siya. Alam nyo, nakakatawa pa nga. Ito pang nakakatawa. Etong si Bato de la Rosa, ang sabi niya, hindi pa rin nagko-convene ang impeachment court. Ay, bobo yan. Diyos ko, senador ka pa naman. Senator Bato de la Rosa, senador ka. Dapat alam mo to. Nasa rules nyo to. Nag-convene na ang impeachment court. Nag-oath na kayo, di ba? Nag-oath na sila mga kababayan noong June 10, 2025 sa 19th Congress. Pero anong argumento ni Bato de la Rosa kung bakit daw hindi pa nagko-convene o hindi pa nabubuo ang impeachment court? Ang dahilan niya mga kababayan, eto. Kailangan daw muna maayos yung jurisdiction. Ha? Huy! Bato de la Rosa, baka nakakalimutan mo, wala kayong temporary restraining order. Oh, in the absence of a temporary restraining order, there should be a presumption of regularity. Ibig sabihin, mga kababayan, hanggat hindi sinasabi ng Supreme Court na itigil ang kasal, joke. Hanggat hindi sinasabi ni Supreme Court na huwag kayong maghihiring, itigil ang hearing muna, hintayin nyo kami magdesisyon, hindi kayo titigil, magpapatuloy kayo. Bakit? Kasi nga, there is the presumption of regularity. Oo. Hindi nyo pwedeng questionin ang ginagawa ng Kamara de Representante until the Supreme Court, hanggat sabihin ng Supreme Court na itigil nyo muna yan. Dahil meron kaming nakitang mali. Doon lamang kayo pwedeng tumigil. Oo. At mga kababayan, sila ay nag-oath taking na noong June 10, 2025. Ang sabi po sa kanilang rules nila to Senate impeachment rules yan, Senate impeachment rules ito. Ang sabi, upon presentation of the articles of impeachment, the Senate shall specify the date and time for the consideration of such articles. Unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day until final judgment is rendered. Ibig sabihin, kapag nag-convene na kayo tulad ng ginawa noong June 10, hanggat hindi kayo nakakapagdesisyon ng acquit or convict, ibig sabihin, buo na ang impeachment court. Bobo talaga ni Bato. Kayo talaga mga bumoto kay Bongo, sisihin ko talaga kayo eh. Binoto-boto nyo si Bato, binoboto-boto nyo si Bongo, ayan, mukhang iwa-iwara ngayon ang ating Senado. Walang kwenta ang ating Senado ngayon. Dahil sa walang kwenta nyong boto. Binoto-boto nyo yung mga walang kwenta eh. Si Bongo, si Bato, si Marcoleta, Amy Lacson, Camille Villar, mga walang kwenta. Mga bulok. Anyway. So, ayun na nga. So, ngayon nagkakagulo sila. Pati si Kiko Pangilinan, gusto na rin magkaroon ng impeachment trial. Panoorin natin to guys. Ito yung pagkakagulo nilang lahat. Hati ang ilang mga senador sa August 4 schedule ng pag-reconvene ng impeachment court para sa paglilitis ni VP Sara na ilang buwan nang naantala. Yan ang agenda report ni Hannah T. Malinaw
Malinaw ang giit ng ilang senador, wag nang ipagpaliban ang impeachment trial ni VP Sara. Tama. Pero sa gitna ng mga panawagang magkasubukan na lang sa trial court, iba ang direksyong tinatahak ni Senator Bam Aquino. Sa kanyang sunod-sunod na posts, pinresenta ni Aquino ang pagsasanay bilang senator judge mula sa pagsusukat ng robe hanggang sa pakikipagpulong sa lawyers and experts for the upcoming trial. Tila walang contention si Aquino sakaling August 4 nga ang schedule ng paglilitis o isang linggo matapos ang ika-4 na sona ng Pangulo. Pero paniniguro niya, titiyakin niyang mananaig ang batas at kapakanan ng mga mamamayan. Pero para kay Senator Kiko Pangilinan, na kapareho niyang oposisyon, wala na dapat anumang delay. As early as possible, dapat ikasana ang paglilitis. Katunayan, hihingi raw siya ng clarification tungkol sa nangyaring reset dahil constitutional mandate ng Senado ang agarang trial. At kung usapang delay na naman, dapat magkasubukan na lang. Sorry. Tuloy lang na, bago natin tuloy yan. Tingnan nyo yung posisyon ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Partida, pareho silang opposition, ha? Pareho silang opposition. Pero, magkaiba sila ng posisyon pagdating sa impeachment. Si Bam Aquino, medyo laissez-faire. Oo, parang siya. Chill-chill lang. Oo. Pwede bukas, pwede sa August 4, wala problema. Tapos ito ngayon si Kiko Pangilinan, sabi niya, hindi, kailangan malaman natin kung kailan talaga yan, bakit kayo nagre-reset. Yan ang epekto ng endorsement. Last na epekto ng endorsement, di ba? Yan. Bayad utang ka ngayon. Alam niyo na, ibig ko sabihin doon. Bayad utang ngayon si Bam Aquino. Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Si Kiko, hindi na-endorse. Si Bam na-endorse. Si Kiko, hindi siya nagbabayad utang. Si Bam, bayad utang. O di, alam na natin. Kagalit na naman sa akin makakampig nito. Pagbatiin niyo muna itong dalawang to. Kapag united na silang dalawa, itong si Kiko at si Bam, maniniwala ako. But anyway, so ito nga, nagkakagulo sila. Tuloy natin. At kung usapang delay na naman, dapat magkasubukan na lang ng diskusyon sa plenary. Correct. Ayon kay Senator Ping Lacson. Kailangang pagbotohan kung dapat nga bang August 4 pa ito at idaan na lang sa majority vote. Bago raw siya mag-decide, gusto niyang marinig ang anumang issue tungkol sa impeachment. Yun ang problema ngayon. Kaya alam nyo mga kababayan, kaya sobrang suporta ng Duterte Group, ng Duterte 7, kay Chis Escudero. Kasi si Chis Escudero, hindi niya dinadaan sa boto. Siya ang magdidesisyon. Oo. Ang gagawin niya, kakausapin niya behind the scenes. Tapos, formality na lang yung boto. Ganun siya. Yun ang strategy niya. As opposed kay Tito Soto, magdebate tayo sa floor, sa plenary. Magdebate tayo sa labas. Oo. Para nakikita ng lahat. Si Chis Escudero, medyo iba yata ang strategy niya. Mukhang dadaanin niya sa kwentuhan, dadaanin niya sa bulong. Tapos yung plenary, yun na, formality na lang yun. Baka ganun ang style niya. Pero tingnan niyo epekto. Ngayon, nagkakagulo. Gulo. At yun naman ang gusto ng Duterte 7. Ayaw nila maging maayos ang Senado. Kasi pag naging maayos yan, matutuloy ang impeachment. So, guluhin hanggat kayang guluhin. Ganun ang gusto nila. Happy sila ngayon, di ba? Totoo kasi si Chis tungkol sa impeachment. Una nang sinabi ni Senator Joel Villanueva na hindi pa final ang August 4 bilang araw na muli pagko-convene ng impeachment court at nasa 4 to 6 senators ang nag-agree sa schedule. Yan ay dahil kailangan pang i-organize ang committee chairmanships at mga miyembro nito sa Senado.
At dahil delayed na nga ang trial, sabi ni Senador Tito Soto, dapat hindi na ito patagalin pa at kailangan Tama. umarangkada na agad. Correct. Sa ngayon, ang next step na sa impeachment proceedings, dapat makapag-enter ng plea si VP Sara bago ang preliminary conference at presentation of evidence sa impeachment court. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Yun. Yun ay next step. Mag-enter ng plea. Tapos saka presentation of evidence. Ngayon, mga kababayan, ano ba kasi yung pinoprotektahan talaga ng mga Duterte-aligned senators? Oo. Or Duterte sympathizers or mga Duterte-endorsed. Oo. Or kahit INC-endorsed. Yung mga na-agree. Ano ba talaga ang pinoprotektahan nila? Simple lang ho, mga kababayan. Isa lang ho ang sagot dyan. Ito. Bank records. Alam nyo kasi, mga kababayan, ito kasing bank records ng mga Duterte, manalo, ma-acquit man si Sara Duterte. Siyempre, pag na-convict, yun na yun. Oh. Pero pag na-acquit siya, kahit ma-acquit pa siya, itong bank records ang sisira sa kanilang lahat. Buong pamilya nila. Yan ang sisira sa kanila. Bakit? Naalala nyo ho, mga kababayan, yung expose ni former Senator Antonio Trillanes na merong 2 bilyong piso na umikot sa mga bank accounts ng mga Duterte. 2 bilyong piso, ha? Mga kababayan, magkano lang ang sweldo ng mayor? Oo. Magkano lang ang sweldo ng mayor? Maliit lang ang sweldo ng mayor. Oo, hindi ho yan mga 150 to 200 yata, if I'm not mistaken. I could be wrong, pero merong ano yan, merong salary grade yan. Pero maliit lang. Maliit lang ang sahod ng mayor. Kumpara sa presidente sa kalahating milyon naman. Pero ang mayor, mas mababa. So kung mayor ka for the longest time, paano ka magkakaroon ng 2 bilyong piso na transaksyon sa iyong bank account? Ulitin ko lang, ha. Kung mayor ka, paano ka magkakaroon ng 2 bilyong pisong transaksyon sa iyong bank account? Ito ho yung pinakatatago-tago nila sa impeachment. At ito po, mga kababayan, ay Article 4 sa impeachment. Ayan ho yun, no? Si Sara Duterte, respondent committed culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in her salin. Ayan ang sinasabi. Hindi lang ho si Sara Duterte ang tatamaan dyan. Buong pamilya nila, lahat. Kasi, di ba nga doon sa expose ni Antonio Trillanes, lahat yan joint accounts. Yung 2 bilyon ay umikot sa maraming joint accounts. Joint account ni Digong at saka ni Sara. Joint account ni Digong at saka ni Pulong. Joint account ni Digong at saka ni Baste. 3 joint accounts yun, guys. At kapag na-expose yan, tapos ang political career ng mga Duterte. Wala na talaga. Wala na pupulutin, mga kababayan. Ito ho yung pinoprotektahan nila. Kaya, mga kababayan, hanggang ngayon, nagkakagulo sila. Nagkakagulo sila kung kailan matutuloy ang impeachment. Ang tanong ngayon sa Senado, bakit yung pinoprotektahan? Tatamaan ba kayo? Tatamaan ba sila doon sa mga pag-uusapan sa impeachment trial? Hindi natin alam. Abangan natin ngayon ang mga susunod na kabanata. Kasi baka tamaan sila eh. Baka lang naman.
alam nyo, mga kababayan sa politika, ang mga bagay-bagay ay merong they have it has a weird way of taking place or happening yung mga bagay-bagay, mga kababayan. So let's see kung sa impeachment trial ba ay may tatamaang senador. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and I'll see all of you po sa ating susunod na Coach Jarrett Live. Bye everyone! See you tomorrow! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?